Kaya muna kay Keja. Keja boom. Keja. So brown out. Brown out no. Keja brown out. Tulog siya walang aircon. Ang gagawin mo ngayon kapag brown out? Mag-hiking muna kami. Saan tayo hiking be? Ha? Saan? Saan ka mag-hiking? Ha? Saan? Saan ka mag-hiking? Oh, hello ka muna. Hello. Yeah. Yes. Lapit na tayo maglakad be. Maglalakad ka na. So as you all know, dito na kami sa Boracay. Tugum-tum. Ito ako nakahanap ng work. Para naman yan sa previous video natin. Bigat ang anak mo be. Tatawa pa. Siya rin gumaganon. Ayan o. Ayan o. Nag-uulol to anak mo. Di na lakad. Kawin. Magkano pa yan? 15 pa yan be. Lakad na tayo. Akin yun. Nawakan pa iba. Waka muna si Keja. Okay lang po. Ayaw na niya. Pupunta kami ngayon sa Puka Beach. Every Sunday na namin ginagawa to for 3 weeks straight na. Kasi wala, malapit lang na sa amin. 5 minutes lang talaga literal yung lakad palabas papuntang Puka Beach. Si Keja, nung una ayaw pa niya ng tubig kasi malakas yung alon nung dumating kami. Pero ngayon medyo na-enjoy niya na. Si Joy naman ayaw ng araw. Ayaw niyang pumunta ng dagat pag may araw. Gusto lang niya buhangin tsaka tubig. Walang araw. Be. Oh, kaya mo ba be? Ha? Kaya ba? Palit kami. Liga, palit na tayo. Sa 3 weeks namin always pupunta dito. Ito na yung pinaka magandang weather. Ngayon lang lumabas yung araw na matindi. Oo. Ngayon lang, no? Yan. Since lobat ngayon, di ko lang kung bakit kaya merong generator siguro dito. Kasi nga, brown out. Pero yan, welcome to Puka. Welcome to Puka. Wait lang baby, swimming na tayo. Gusto mo bumaba? Wait lang. Anong maambon? Sino maambon? Ba? Ba? Daw. Oh, turo ka. Hello. Ano? Teka, lakad tayo. Ayaw mo bahan ka ng anak mo? Yeah. Ayaw mo. Ayaw mo. Oh, gusto na mag-swimming. Relax yung tubig eh. Oh, wait lang. Nakapil niya. Gusto na mag-swimming. So yan. Si Kijang gusto na maligo. Pwede lang natali sa bago. Ano? Ano? Ba. Dito, gusto mo? Okay lang. Okay na to. Sa'yo muna. Dito sa likod yung mga... Swimming ka dyan. Ja. Swimming ka. Akin ang chinelas mo. Give it to mommy. Go, give it to mommy. Diba? One more. Thank you. Oh, swim ka na, swim. Maglagay ka muna. Oo. Wait lang, lagay ka muna ng sunscreen.
Come here. Bago ka mag-swim. Ato si Dado. Nahiyaya ako. Nayaya ka. Kayong dalawa. Dali. Negro ka na. Ay. Kamusta na kayo dyan? 3 years na kaming hindi umuwi ng Manila. Di mo tumakuha sa ibang klaseng opportunity na kaya mong dalhin yung family mo dito sa Boracay while working. Hindi lang basta working, kundi sa isa sa mga prestigyosong kumpanya pa. Diba? Kung tutusin, hindi na rin siya nalalayo kay Sofitel kasi same din siya na Accor Group. Yung pinagtatrabaho ako ngayon. Yan sila. Special delivery coming from Daddy. Ako dito. Lumabas pa kaya yung ano mo, no? Salamin mo Sa ibang isla. sa ibang isla. Kulay blue, mas maganda yung blue. Baliktarin mo. Yan. Oh, di ba? Oh. Huwag mo tanggalin. Huwag mo iinumin don't drink. Minom niya na kanina, be. Nakalan. Bato mo siya sa ere. Wag. Kasi sabihin mo rin, ba? Kung nakatok balance ko na. Sabi mo, hi vlog! Hi vlog! Welcome to Brother Channel! Wow! Dali! Jig. Jig. Oh, gago, sinampal siya. Ay, gusto niya sa tubig, be. Pumunta ka daw. Ikaw na! Hawakan mo itong camera. Sa'yo, gagi. Pang malakasan yung ano, yung waters. Sleepy baby, sleep na baby. Tulog na baby. Ayaw matulog sa bahay, gusto sa dagat. Talaga siya morning person. Sanay siyang gumigising ng alas 10. Tapos tulog ng alauna. Time check natin, 11:30 lang ngayon, eh. So, di talaga siya sanay. Ayaw naman namin siyang piliting gumising na maaga, kaya hinahayaan na lang namin matulog dito sa beach. Sarap naman, no? Pahinga mo dito sa beach. Wow, ang buntot. Wow. Gulit niya. Yung gulisting. Sabi nila, ewan ko kung itong stick ni Insta360 water resistant din or baka kalamangin din siya very soon. Ewan ko bakit dinala ko to ngayon. Malamig ang tubig talaga dito sa Puka. Ewan ko sa station, parang hindi ko natatandaan ganito kalamig yung tubig. Puro foreigners yung last time. Ngayon puro lokal naman. Puro mga families. Day of filming neto February 16, sorry. Oh, may bato pala dito. Nakakuha pa tayo ng friends. From France.
Paris. Paris, France. Paris. Hindi, mahirap yung France eh. France. Paris lang yan. Paris. Oo, Paris. Tinuruan ako niya ng GM namin. How do you pronounce Paris correctly? Paris. But the locals are saying at pas is Paris. Paris. Alam ko, Paris. Paris. Silent S lang daw siya. So, hindi ko na ko names kasi ang medyo may konting language barrier pa. Pero, Papangalan na natin silang girl at boy. yes, from Paris. Girl. Si girl at Gutom na boy. ako. Wala tayong kuryente sa bahay. Ano pang gagawin natin? Paano tayo magsasaing? Kalan. Nilibre na lang nila kay Daddy. Wah! Umiwas nga sa scammer. Putang ina, kayo pala yung scammer. Mang-scam sa Manila. Mang-scam sa Boracay. Baba mo yung damit niya, no? Nakataas pa pala. Yung likod wala ka. Gago. Lang, simple lang na conversation. Tapos naging friends na kami. Binigay ko yung number ko para pagka nagkataon, kung sila mag-dinner, iyakin ko sila mag-dinner din. Binigyan na ako ng drink for free. As a sign of good friendship kasi binantayan namin yung gamit nila habang naglalakad sila. Yan yung masarap ayain na ano. Lakad tayo, malapit lang. Tinuro ko din sa kanila pumunta sa Ilig-Iligan? Ilig-Iligan. Kasi wala nga dalagang tao doon. So, they are celebrating their 20th anniversary as boyfriend and girlfriend. Wow, no? Doon sila magbebembang. Doon sila magbebengbang. At wala pa kaming lunch. Dahil walang kuryente sa bahay. Ang nangyari, puta mang-i-scam ng lunch dito sa Puka Beach. So, eto sila. Ito yung sila yung mga friends ko. And they came from France. Say hi, guys. Salut. Yeah. On vient de les rencontrer une personne. Use the translation in YouTube. Yes. We're going to invite them at our house and yes. Bye-bye. Bye-bye. À bientôt. On vient manger chez eux. Hein. Au revoir. Let's go for a walk. Ganda na aso dito. Ito yung aso dito eh. Maano sila. Mababait. Ewan ko madilim. Or is it? Parang hindi naman madilim, no? Ako pala yung madilim. Nangungutim na ako. Madalas ako talagang naglalakad dito. I just decided na dalhin yung camera para i-share sa inyo yung isa sa mga hidden gems dito sa Boracay. Hindi ganun napupuntahan. Although wala kasing dito public transport. So walkathon talaga ang trip mo dito. Doon ka mapuntahan. And I guess it's worth it. Pwede naman mag-private transport dito. Arkela ka. Punta ako ngayong east ng Boracay. And dito yung sunrise talaga. Kaso di ko na naman naabutan. Dahil galing sa party kagabi. Alas 7 na ako umalis ng bahay. Ang sunrise dito ata 4:30 lang. I have to be early. Ayan. May araw na. At mapula pa rin ako. So, papunta kayo dito sa beach na to. Ano siya eh, 2 ways. Meron sa kaliwa, meron dito, pero ako dire-diretso lang. Pero ang sabi ni Google Maps, dun daw sa baba ang pinakamabilis. Ate, mas maganda bang pagpapunta kang Iligligan kung dito? Opo. Kaysa dito? Kaysa dito. Malayo kasi dito. Malayo ba dito? Malayo. Sige, dito lang muna ako. Salamat po. So, yun.
Mas malayo pala pag dito. Wala, ito pa rin yung kinuha natin na daanan. Sa Manila, hindi ako nag-morning walks, morning rides. Talaga. Puro ano lang, breakfast ride. Dito lang ako sa Boracay decide na may leave, galing maglakad-lakad, always have time with family. Kasi yung trabaho ko sa Manila, one day off. So, ang hirap pagkasyahin ng time for yourself, time for your family. And since here, I have the liberty na magkaroon ng 2 days off. So I'm thankful for that option. And nabibigyan ko ng time, not just ng aking sarili, but my family as well. With the exchange of wala nang rights. Wala na muna ang rights. Hindi mo sure. Well, syempre, sino bang rider ang ayaw experience na mag-ride, di ba? Ulit. Ako matagal pa. Ulit siguro. Pero umasa pa rin ako na very soon, pag nakadaan naman nila, pag nakabawi-bawi, i-ride ulit natin yung mga motor. Hindi ko lang alam kung nabenta ko na yung motor ko ngayon, yung R1. Sana oo, yung time na ma-upload ko to. Maraming pang gastos din kami dito. Dahil hindi pala biro ang gastusin dito sa Boracay, okay? Unang-una, transportation. Kung hindi ka maalam sa transportation, lang. Dahil ang mga drivers dito, mga chopper dito, kung tuwagin natin sa Manila, hindi naman mga masamang tao kung tutusin, no? Tanongin mo kung magkano papunta doon bago ka bumaba. And sasabihin naman nila yung totoo. However, yung presyo ba ng transportation per tao is mabigat, no? Na concern ko doon is kung solo ka okay lang, no? Pero if you're traveling with or two, going to the city, sa amin 100 pesos. Going pabalik sa place namin another 100 pesos. Although it's case to case basis. Pero mahal pa rin siya kung tutuusin. Diba? Sa Manila, jeep ka lang, LRT, ganun. Kami nagmumotor kami sa Manila, scooter, big bike minsan. Napupunta namin mga gusto namin puntahan. Tsaka limited din talaga yung mabibilhan mo dito, yung mga sari-sari store. Yung mag-expect na kung ano yung price na nakasanayan nyo sa Manila, sa mga sari-sari store, is parehas din dito sa Boracay if you're living off of here. Lapit na tayo sa Iligan Beach. Sana naririnig yung waves crashing. Ay, nakikita ko yung alon na. Kung pwede, actually, hindi lang Iligan yung mapupuntahan ko. Actually, dalawa talaga pinupunta ko dito. Iligan tsaka Pupa Beach. Walk trip lang talaga. Ang lapit nila sa bahay namin. Ayan na siya, oh. Nakakatakot yung gago. Pero may malaking sungay. Baka suwagin ganun din pag di ka bumait. Pero hindi, mababait yung animals naman dito. Okay. So dito pala yung mataas ng ang alon. Okay. Kasi east siya. Salo niya yung alon. Oh my God. Diba? Oras natin 7:20. Oh. Inawalan tao. You got this beach all for yourself, pare. Basta umaga ka pumunta. Just imagine that. Diba? Bakit di mo pupuntahan tong beach na to? Kung nasa Boracay ka lang din, malayo, wala masasakyan, no? Puntahan nyo. Sa inyo lang yung show kung tutukusin. Diba? So this is Iligan Beach. So nakita nyo sa station 1, 2, 3 na malumot, surprise. In the middle of March. Oh. Walang kalumot-lumot. Ang lakas ng hangin ng presko. Diba? Magdala lang kayo ng pagkain nyo dito. Sureball na. Sureball na yan, pare. Sure na magtatagal kayo dito ng tambay, ano? Yung magandang rock formations doon. Oh. Ewan ko kung napupuntahan yun. Pero lakas. Ayos. Ang ganda. Talaga naman. Tapos, ewan ko, chamba pa ako. May God rate dun, oh.
doon. Hanggang lang pagod, promise. Pinrabaho ko na 5 days. Pagka dumapas talaga dito, wala na yung pagod, wala. Ubus na. Tapos na, gano'n. Diba? Bakit hindi ka magtatrabaho sa Boracay kung malapit ka lang sa mga lugar pwede? Diba? Ganda dito, hindi ko akalain na magiging island boy ako. Island boy, no? Itong nasa likod. Parang ano pala yan, abandon ng hotel. Hotel siya dati. Tapos, ewan ko anong nangyari na. 6.5 hours kami sa dagat last week kasi nga walang kuryente dito. Dun sa place namin. Actually, buong Boracay walang kuryente nung that time. So, kaysa matosta kami sa loob ng bahay, nagpatosta kami sa labas ng bahay. Tutulog si Keja nun eh. Kasi sarap talaga sa mga dagat. Pero dito sa Ilikligan, hindi siya ganong kakilala na tourist spot kasi nga walang public transport. But I'm showing you the way na pwedeng puntahan talaga siya. Just plan ahead para hindi kayo ma-hassle. Ayoko namang isisi na sa akin na ang layo pala niya, maglalakad pala kami. Churu. No. Plano mo na ahead of time. Mag-set ka ng schedule sa mga e-trike na drivers natin dito. Ma-assist ka naman nila. So, pasundo kayo, gano'n. Pagka ayaw nyo na, para makabalik kayo sa hotel. Siguro, sa mga taga-local dito, normal na sa kanila to. Pero para sa akin na Manileño, lagi na lang nakikita jeep, bus, motor. Minsan-minsan sa Marilaki, mga bundok, ulap. Literal, minsan lang nakakita ng dagat big deal sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko din na lumipat dito, no? Dito tayo nag-entrance kanina sa area. Yan. So, tatry ko naman dito sa public area. Takot ako sa mga goat ba? So, maging ganun ba? Ang dami nila. Oh my God! Sea turtle's nest! Wow! Ito pala mayroon dito. Hindi ko napansin kanina. Sea turtle eggs were laid here December 12, 2024. And expected to hatch on January 26 to February 25? Wow! Hindi gano'ng kita yung mga eggs. So, let's not disturb them. Mga dogs, hindi sila nananahol. Mga good job sila. Okay, ayan. Kung makita nyo, ayan. Ayan yung ilig-iligan. Para hindi kayo maligaw. Let's see Mas malayo daw dun sa dinaanan ko kanina. Pero ang daunting naman ang atake ng lakad dito. Kaya mo. Boosh. Taas lahat yan, be. Paahon na lahat yan. Ito hotel pala to. Dito may property pa dito. Lalaki ng property dito eh. Can you imagine? Diba? Reason born, mani sa city ka. Lipat ka dito. Very few lang kasi talaga mabibigyan ng opportunity dito. Paulit-ulit yung sinasabi na opportunity. I did not make this opportunity. It was opened up to me. Yun yung mga klase ng opportunities na minsan mo lang talaga makikita. Tapos na tayo sa ahon. Good morning po. Yan, puro ahon lahat yan, be. See the light where the sky meets the sea. It calls me and no one knows. So off trip talaga. At syempre, kung anong hirap paakyat, hindi na ganun kahirap pababa. Diba? Pababa na siya. Hindi siya ganung pasudsod, so pwede ka mag-relax na lakad dito, hindi ka ma-aksidente kung naglalakad ka lang.
Naka-excite naman talaga lagi magdasi sa Puka. Kasi hindi mo pa siya kagad nakikita yung dagat, yung kung saan yung napupunta yung alon. Kasi mataas yung buhangin. So ngayon lalakad ka pang konting ganyan para makita mo siya ng buo. Oo. Diba? Oo. Ayoko na. Baka masira yung pin. Na! Ito natin. Mas malakas na. Lock. Meron? Pon! Kaya mo na yan, oh. Ingat ah. Okay. Yung pin pala may problema. Kaya ayaw bumula.